Ang kwento pong ito ay patungkol sa nabuhay na pinakamatandang aswang at nagmamay-ari ng pinakamalakas na mutya na pinagsamang lahi ng puting gabunan at itim na diwata. Karanasan ito ng aking lolo na siya namang ikinuwento sa akin ang mga pangyayaring inyong maririnig. Kaya't ating sabay-sabay pakinggan ang kwento ng mutya ng gabudiwa. 200 taong gulang na si Lola Tina, ang pinakamatandang aswang na nabuhay sa lahi nila. Maraming aswang ang naghahangad na makuha ang mutya ni Lola Tina. Dahil ang mutya ni Lola Tina ay ang itinuturing na pinakamalakas na mutya. Sinasabing ang kanyang ina ay isang puting gabunan, habang ang kanyang ama naman ay isang itim na diwata. Kaya ang kanyang mutya ay kakaiba sa pangkaraniwang aswang. Kaya naman, nang nagbigay na ng hudyat ang mga asbo, ang asbo ay ang mga aswang na kaya magpalit o magbalat kayo ng isang aso. At batid ng mga ito na nalalapit na ang kamatayan ng pinakamatandang aswang. Mula sa iba't ibang lugar ay nagdatingan ang mga iba't ibang uri ng mga aswang na hindi kalayuan sa kubo ni Lola Tina. Hindi man lubusang makalapit, lahat sila ay nagbabantay at handang makipagpatayan para sa mutya. Dahil lahat sila ay nagnanais na maangkin ito. Wala na kasing kamag-anak itong si Lola Tina. Hindi siya nabiyayaan na magkaroon ng kanyang pamilya. Ngunit gaano man nila kagusto na makuha ang mutya, ay hindi yun pwedeng basta-basta na lamang nila makuha. At hindi rin pwede wakasan nila ang buhay ng matanda sa paraang gusto nila. Kinakailangan nilang hintayin na kusang iluwa ng matanda ang mutya. Ngunit sa mga sandaling iyon, si Lola Tina ay nag-aalala. Dahil ayaw niyang mapunta ang iniingatan niyang mutya sa kung sino lang na aswang. Ang kakaibang lakas ng itim na bato ay ginamit niya sa pagprotekta sa kanilang lahi. Walang kaaway na nakakapasok o nakakalapit pa lamang sa kanilang bulwarte dahil sa takot sa taglay nitong mutya. Maliban nung may mga kalahi silang nagtraidor at nagpasakop sa ibang uri. Saglit siyang nag-isip at ang matandang gabunan ay ginamit niya ang natitira niyang lakas upang matakasan ang mga kalahi niyang aswang na nakapalibot malapit lamang sa kanyang kubo. Upang hindi maamoy ng kanyang kapwa aswang, ang kanyang pagtakas ay iwan siya ng bahagi ng kanyang kamay sa kubo. Pinutol niya ang kanyang braso at pinanatili sa higaang papag. Matapos noon, ay dumaan siya sa ilalim ng lupa, isang sikretong daan na siya rin ang gumawa. Ilang saglit pa ay nakabalik na sa higaan niya sa kubo si Lola Tina. Nakangiti ito dahil batid niya na nasa tamang nilalang ang kanyang mutya at payapa niyang lilisanin ang mundo. Tahimik na hinihintay ng matandang aswang ang kanyang kamatayan at ang mga asbo ay muling umalulong, palakas ng palakas. Maging ang mga taong nakakarinig nito ay nagtatayuan ng mga balahibo. Ang mga aswang sa labas pa lamang ay nagsimula ng maglaban-laban para sa mutya. Hindi sila tumigil hanggang sa matapos ang pag-alulong. At saka sila nag-unahan sa pagsugod sa kubo ni Lola Tina. Ngunit nagulat sila nang makitang putol na ang braso ng matanda at
ang bibig nito ay nakasara, sa halip ay nakanganga. Isang balbal na aswang ang mapusok na lumapit at ibinuka ang bibig ng matanda. Ngunit hindi nila doon natagpuan ang mutya. Ganoon na lamang ang pagtataka nila. Wala ni isa man lamang sa kanila ang nakakaalam sa tunay na pangyayari. Kaya galit na galit silang lahat. At nag-atungalan ng walang patid at puno ng kilabot. Lingid sa kanila. Nung umahon sa kanyang lihim na lagusan, si Lola Tina. Umahon ito sa isang bukid na kung saan nadatnan niya ang isang dalaga na nakaupo sa may hagdanan na nakatayong kubo sa sulok ng kabukiran. Mukto na ang mga mata ng dalaga sa kaiiyak. At nilapitan ni Lola Tina ito. At nagulat ang dalaga. Natatandaan niya si Lola Tina. Aniya, hindi siya maaaring magkamali. Ito ang matandang tumulong sa kanila ng lolo niya nung sinalakay sila sa bukid ng mga aswang. Nasaksihan niya na kung paano pinatay ng matanda ang mga aswang, kaya hindi niya ito makakalimutan. Marami pa sanang tanong ang dalaga, ngunit pinutulan ng matanda ang kanyang pagsasalita. At nang siya naman ang tanongin ito na kung bakit siya umiiyak, napayok ko ang dalagang si Mara at inaming siya ay pinagmamalupitan ng kanyang tiyahin mula nang namatay sa sakit ang lolo niya na tanging nagmamahal sa kanya. Ang mga magulang kasi ni Mara ay may kanya-kanya ng mga pamilya, kaya sa puder ng kanyang tiyahin na lamang siya naninirahan. At pati na rin ang nobyo ni Mara ay palagi na lamang sinasaktan din ang kanyang damdamin, kaya hindi niya maiwasang maghinagpis sa araw-araw. At kinuha ni Lola Tina ang kamay ng dalaga, tinitigan sa mga mata at ginamitan niya ito ng hipnotismo upang maipasa niya rito ang kanyang mutya. Kusa niyang iniluwa at isinubo sa nakangangang bibig ng dalaga. At nang maipasa ang kanyang mutya, ay unti-unti niyang nararamdaman ang kanyang panghihina, kaya nagmamadali na siyang umalis. Nang may masmasan si Mara, ay wala na sa harapan niya ang matandang babae. Hinanap niya ito at nagpalinga-linga, ngunit hindi na niya ito makita. At ang isa pa niyang ipinagtataka ay ang kakatuwang pakiramdam na bumabalot sa kanyang katawan. Tila ba napakalakas niya at nawala rin ang takot sa kanyang dibdib. Hindi niya alam ang nangyari, basta't ang natatandaan lamang niya ay kausap niya kanina ang matanda. Habang gumagapang si Lola Tina pabalik sa lagusan, ay naalala niya ang pangyayaring nabanggit ng dalaga. Ang lolo nitong si Baste, nakaisa-isang inibig niya noong araw. Ngunit dahil sa tungkulin niya sa kanyang mga kalahi ay hindi na niya natugunan ang pag-ibig ni Baste, hanggang sa nakapag-asawa na nga ito ng iba. Noong minsang naaktuhan niya ang mga aswang na aatakihin si Baste at ang kanyang apo, ay tinulungan niya ang mga ito laban sa kanyang mga kauri. Dahil sa kakaiba niyang lakas, ay madali lamang niyang nagapi ang mga ito. Wala siyang itinirang buhay upang hindi makarating sa iba niyang kalahi ang kanyang ginawang pagtataksil sa kanila. Nang dahil sa pag-ibig kay Baste, ngayon ay wala na pala si Baste, na iwang walang lakas ang apo. Kaya nararapat lamang na dito niya ipasa ang kanyang mutya. Ang mutya ng gabunan at itim na diwata. Hindi man nila kauri ang dalaga, ay mapapangalagaan nito ng mabuti ang mutya, katulad ng pag-aalaga nito sa kanya.
Sa oras ng kanyang kamatayan, sakalang maaalala ng dalaga sa kanyang isip ang ginawa ng matanda na pagpasa ng kanyang mutya. Samantala, sa sobrang galit ng mga aswang, ang bangkay ng pinakamatandang aswang ay mabilisan nilang sinunog kasama ng kubo nito. Wala silang paraan para mabatid ang tunay na pangyayari dahil hindi rin nila alam ang lihim na lagusan. Kaya ang mutya ni Lola Tina ay nananatiling ligtas sa kamay ng bago nitong amo na si Mara. Nang wala na nga ang pinakamatandang aswang, ay napabalikwas ng bangon si Mara. Kusang pumasok sa isip niya ang mga nangyari kanina. Ang dahilan kung bakit siya biglang lumakas ay dahil taglay na niya ang mutya ng pinakamatandang aswang. Nakita rin niya sa kanyang isip ang sinapit ni Lola Tina. Nalulungkot man siya, ay nagpapasalamat siya rito dahil ang kamatayan nito ay ang kanya namang muling pagkabuhay ng bago niyang pagkatao. Sobrang gaan at lakas ng kanyang pakiramdam at hindi na muli siya magpapaapi pa at hindi na rin siya mabubuhay sa lungkot at takot. Hanggang dito na lamang po, mga kaklat. Marami pong salamat sa mga nakinig at sana po'y huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe at pindutin ang notification bell para maging updated po kayo sa bawat kwentong kababalaghan na i-upload ng pahinang ito. Mag-iwan na rin po kayo ng komento kung taga saan po kayo para po malaman ko kung hanggang sa nakakaabot ang aking mga kwento. Hanggang sa muli po.